Magandang Magandang gabi gabi po. po. Vic, sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Kullu maalum naman daw. Kullu araf. Sabi nung araf. Yan. So magandang gabi po. Ang minsan naging tanong, bakit ba pagka nananalangin ng isang Kristiyano, lagi niyang sinasabi is in Jesus' name sa dulo? Ano po? Ano man dahilan at sinasabi natin sa pangalan ni Jesus sa dulo ng panalangin? Ano po? So yun yung titingnan natin. Bakit ba natin sinasabi to? Yung dati ko naman pananampalataya, may iba pa silang sinasabi na kung ano-ano, pero sa Kristiyano, madalas sinabanggit yung salitang in Jesus' name. Po, magandang gabi po sa lahat. So ito po yung titingnan natin. Para hindi tayo masyado magtagal, pakibukas po kayo. Kung kayo po ay may dalang Biblia, pakibuksan niyo po ang inyong Bible sa aklat ni John. Sa aklat ni Juan, ang kabanata po ay 14, ang talata ay 13 at 14. So John chapter 14, verse 13 at 14. Dito ko, John chapter 14, verse 13 at 14. Ang gamit ko po ay pang may edad. Ano po, ito po ay Tagalog language ang Biblia. Yung iba ang tawag itong Biblia, sa iba mas kilala niya sa tawag na King James Version na Tagalog. Yan. So, ulitin ko po, John chapter 14, verse 13 at saka 14. Ang sabi niya dito po sa aking kopya, sabi niya, anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay luwalhatiin sa anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Bago po natin talakayin, sandali muna tayong manalangin. Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, patuloy po kaming lumalapit at dumudulog sa iyong kabanal-banalang trono ng biyaya, pagkat nalalaman namin na ikaw at ikaw lamang at ang Banal na Espiritu ang may kakayanan na magpaliwanag sa amin ng mga salitang binasa namin. Kaya Ama, dalangin po namin sa iyo, hayaan mo po na mabuksan ang puso at isipan namin. Hayaan mong makinig namin ang iyong boses, ang iyong tinig. Huwag mo pong hayaan na ako o aking mga salita ni ang aking kalooban ang mahayag. Paskos, Ama, ang hihingin ko po sa iyo, hayaan mo po ang kalooban mo ang siya naming makinig. Pakilala mo po sa amin kung bakit ito ang sinabi ng aming Panginoong Jesucristo noon upang higit naming maunawaan sa panahon ngayon. Makita namin ang aming sarili sa mga salita mo. Sa ganitong paraan, Ama, magkakaroon kami ng dahilan upang muling humakbang, muling magbago para sa iyong kapurihan lamang. Muli, O Diyos, ito po ang aming patuloy na dalangin sa iyo. Kalakip nito, Ama, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, sa gabay ng Santong Espiritu. Amen. Yan. So yun po yung titingnan natin. Bakit ba sinabi ito ng Panginoong Jesucristo? At ano ba actually yung ibig niyan sabihin dito? Ano po? Ulitin ko po, John chapter 14, verse 13 at 14. Ito po ang sabi ng kopya ko. At anumang inyong hingin sa aking pangalan, since si Jesus Christ po ang nagsasabi nito, sabi niya, anuman daw ang hingin natin sa kanyang pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay luwalhatiin sa anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaong aking gagawin. Yan. Marami po ang bumasa at nagpaliwanag nito, nakafocus sila doon sa salitang ibibigay. Ibibigay yung hihingin ko. Pero hindi po ako doon magpo-focus. Tingnan natin, bakit ba? Yan. Bakit din lang, Lord, bigyan mo kami, tapos-tapos na. Bakit kinakailangan yung pangalan? Actually, it's not just the name. Ano po, it is the righteousness of Jesus Christ ang ginagamit nating inihaharap sa Ama. Bakit? Kasi po ang gawa ng tao, kung titingnan po natin, ang aklat po ni Isaiah chapter 64, verse 6, ang sabi niya dito, sapagkat kaming lahat na naging parang marumi, at ang lahat ng aming katuwiran ay parang naging basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat,
at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Yan. Ang sabi ni Isaiah, lahat daw yung katuwiran, yung righteousness ng tao, ito daw ay parang basahang marumi sa harapan ng Diyos. Paano nangyari yun? Ang bihira. Di ba nagsusumikap naman ako magpakabuti? Ano po, ito yung karaniwang sinasabi ng daigdig. Teka, mabait naman ako. Hindi naman ako nananakit. Hindi naman ako nanlalamang. Hindi naman ako pumapatay ng tao. So they considered themselves as righteous. Unfortunately, ang sabi ni Isaiah, yung righteousness daw ng tao ay parang maruming basahan. Walang halaga. Walang bilang. Tingnan natin bakit niya sinabi. Kung titingnan po naman natin, tingnan natin yung sinasabi ni Pablo sa Ephesians. Ephesians chapter 2, verse 10, para makita natin kung ano yung sinasabi ni Isaiah. Ang sabi ni Isaiah, sabi po ni Paul, ni Pablo, sa aklat po ng Efeso, Ephesians 2, chapter 10, sabi niya, sapagkat tayo'y kanyang ginawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang si ating lakaran. Yan. So lumalabas talaga kapag ang isang tao o Kristiyano ay gumagawa ng bagay na mabuti, ito ay obligasyon niya. Bakit? Kasi ang tao daw pala is nakadesign na gumawa ng tama. Ayan, by default, ang tao dapat gumagawa siya ng tama. Ayan. So kung pinag-uusapan ako pala ay nakadesenyo para gumawa ng tama, hindi ko pwedeng, Lord, tingnan mo ha, nagpapakabait na ako, bibigay mo sa akin yung pangangailangan ko ha, o bibigay mo sa akin yung hihingin ko. Hindi ko pala siya pwedeng i-front o gamitin na pambambungad sa Diyos para ibigay yung pangangailangan ko. Kasi nga, yung righteousness ko is wala namang halaga kasi nga, I was designed. Ako at ikaw, kapatid, ay nakadesenyo na gumawa ng mabuti. So kapag ang tao ay gumagawa ng hindi tama, hindi sumusunod sa Diyos, may negative points ka. Kasi pag ang tao ay hindi sumunod, para mo nang sinasabi sa Diyos, hindi kita kailangan, hindi ko kailangan ng mga utos mo. Yun ang epekto. Ganito kasama ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Para mo nang binabastos ang Diyos. Hindi kita kailangan, kaya hindi ko kailangan ng utos mo. Ganun ang dating noon. Ito yung dahilan, kaya kapag gumagawa ka naman ng tama, 0 point siya. Break even lang yun. Kasi nakadesenyo ng tao. Naalala niyo si Adan, anong trabaho niya? Ano ba binigay ng Diyos? Diba? Siya ang ginawang tagapamahala. So kung pinamamahalaan niya, yung mga bagay na sinabi ng Diyos na pamahalaan niya, natural lang. Doon siya nakadesenyo eh. Parang ikaw at ako, nakadesenyo ang isang manggagawa na gumawa. Hindi magpatangay. Ano po? Tingnan natin isa pa. Tingnan natin ang aklat ni Lucas. Luke chapter 17 verse 9, ang Panginoong Jesucristo nagsasabi. Sabi niya, nagpapasalamat baga siya yung amo, sa alipin sapagkat ginawa ang inuutos sa kanya. Ang tanong ng Panginoong Jesucristo, yung bang amo ay magpapasalamat sa kanyang alipin pag sumusunod? Rhetorical question. Ibig sabihin, hindi. Ganon din tayo. Hindi tayo pwedeng, Lord, tingnan mo ginagawa ko ha. Nagpapakabait na ako, kaya ibigay mo yung gusto ko. No. Kasi nakadesenyo tayo na gumawa ng tama by the end of the day. At ito is walang bilang sa harapan ng Diyos. Sa mga technician, ito madalas nagiging biruan. Kumusta po yung plais nyo? Bukol-bukol na ba? Kasi yung plais minsan pinumumukpok, ginagawang martilyo, hindi naman siya doon nakadesenyo. Diba? So pag ang martilyo ay ginamit mo pumukpok, natural lang, doon siya nakadesign eh. Ganon din po ang isang Kristiyano. Ako po, noon, nakasanayan ko din na yung mga tagapanguna noon. Kasi nakita ko po ang laki ng pagpapagal sa akin ng mga tagapanguna nag-alaga sa akin noon. Walang text message ako na hindi niya sasagutin. Hindi pwedeng magtatawag ako, magtatanong ako, hindi sila sasagot. Kaya ang ending, ang pagnanalangin ako, may pangangailangan yung tagapanguna, Lord, nakikita mo po yung pinagpapagalan nila.
Nakita niyo naman kung paano siya naglilingkod sa iyo. Pag iyon pala yung iniharap ko sa Diyos, Lord, pagpalain mo po itong tagapanguna kasi naglilingkod naman siya sa iyo, 0 point pala siya. Paano ibibigay sa akin ng Diyos yung kahilingan ko para doon sa aking tagapanguna? Trabaho pala natin ito. Tapos hihingi ako sa Diyos, ipaprod ko din sa Diyos yung ginawa ko. Hindi din ako pagbibigyan. Pero, kasi nga, di ba? Kasi ito yung trabaho ko, so 0 point siya. Normal lang siya. Pero, kapag ang iniharap ko sa Diyos is ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, doon sa Kalbaryo, yung sinasabi niyang, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan, sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi lang just a name. Yung righteousness ni Jesus Christ ang ginagamit nating badge. Lord, hindi po dahil sa ginawa namin. Dahil po sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo, kaya po kami lumalapit sa iyo. Ang isang ginawa ng walang kapintasan, ang Diyos na hinubad ang kanyang pagiging Diyos, namuhay bilang alipin, gumawa ng mga bagay na kung tutuusin hindi naman niya obligasyon. Yun ang pwede kong i-front sa Diyos. Yun yung pwedeng pakinggan ng Diyos. Anong ibig sabihin? Ngayon po, mananalangin tayo. Sa pananalangin natin, sino ba yung inihaharap natin sa Diyos? Pag nananalangin ba ako, Lord, nakita mo naman nagpapagal ako para sa simbahan, para sa iglesia. Lord, nakikita mo naman kung paano ako nagpapakahirap. Pag sabi ko nga po nun, kung magra-right minus wrong, baka negative ako. Tapos iyon yung ipo-front ko. Kung tuusin ng Panginoon, sige, right minus wrong na lang tayo na. May matira kaya. Diba? Alalali po, 0 point. Kasi nga, nakadesenyo ako na gumawa ng bagay na ganito. Di negative na sigurado. Pero, kapag ang positibong ginawa ng Panginoong Jesucristo ang iniharap ko sa Diyos, hindi ako o yung ginawa ko ang basihan, kundi ang ginawa ng Panginoong Jesucristo ang siyang magiging basihan ng Ama o ng Diyos para ibigay. Anong magiging epekto? Sabi niya, at yaon ang aking gagawin para saan? Upang ang Ama ay luwalhatiin sa anak. Yan. Kapag ang hinihingi ko pala ay magbibigay ng kaluwalhatian, magbibigay ng kapurihan sa Diyos, yun ang ibibigay niya. So ulitin ko, kapag yung righteousness ko, hinirap ko sa Diyos, din yung righteousness ko yung tinataas ko. Talagang hindi niya ako pakikinggan. Pero kung ang righteousness ng Panginoong Kristo, sino pupurihin? Di siya pa rin. Nakuha niyo po yung logic. Ito yung dahilan kaya natin sinasabi sa dulo ng panalangin yung salitang in Jesus' name o sa pangalan ni Jesus. It's not my righteousness but the righteousness of Jesus Christ ang inihaharap ko. Kapag ganun ang ginawa natin, sabi sa 14, kung kayo'y magsisingin ng anuman sa pangalan ko, yaon ang aking gagawin. Yun yung dahilan kaya dapat pala nauunawaan natin pag sinasabi natin sa dulo ng panalangin yung salitang in Jesus' name o sa pangalan ni Jesus. Kailangan hindi siya basta salita na sinasabi ko para matapos na lang. Parang declaration na tapos na. No. Ito yung sinasabi ko sa Ama, Lord, wag po yung ginawa ko, bagkus yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung katuwiran ng Panginoong Jesucristo po ang tingnan mo. Pag iyon ang tinitingnan ng Diyos, ano pa nga ba ang gagawin ng Diyos? Hindi naman tayo pupurihin siya pa rin, di ba? Ito yung dahilan kaya ipagkakaloob sa atin. Titing ko po, maya-maya mananalangin tayo. Ikaw po, paano ka ba nananalangin? Try to recall, paano ba ako nananalangin noon? At ang gusto ng Diyos sa pagkakataong ito, maitama naman yung paraan natin ng pananalangin. Hindi na yung ginawa nating tama ang inihaharap natin sa Ama, sa Diyos. Bagkus yung ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus sa Kalbaryo ang inihaharap natin sa Ama, sa Diyos. Yun ang panalangin
na talagang pakikinggan ng Diyos. Kasi siya ang pupurihin kapag nangyari na yung hinihingi mo. Doon, kapatid, doon makikita ang kaluwalhatian, kapangyarihan, kadakilaan ng Diyos. Natural, ibibigay niya. Kasi pangalan niya yung nakasalalay. Hindi na yung atin. Ano po? Nawa, ito po ay naging mabuting tinapay sa bawat isa. At sandali po tayong yumuko upang manalangin. Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na Diyos, ikaw na Panginoon, ikaw na may gawa ng langit at lupa. Ama, patuloy po kaming lumalapit at naghahandog sa iyo ng pasasalamat. Patuloy din namin hinihingi sa iyo ng kaunawaan. Unawain mo pa, Ama, kung mga dumating ang mga pagkakataon noon na pilit naming inihaharap sa iyo ang mga bagay na ginawa namin, na sinasabi namin, sinakripisyohan namin. Hindi po namin nauunawaan na yun pala ay trabaho namin. Ito pala ay obligasyon namin na maging mabuting tao, maging mabuting mamamayan. Kaya Ama, hayaan mo sa pagkakataon ngayon, hayaan mo paglapit namin sa iyo, hindi na yung katuwiran namin ang daladala namin, kundi ang katuwiran, ang pagiging matuwid na ng aming Panginoong Jesucristo ang siyang inihaharap at dinahandog namin sa iyo. Dahil dito, Panginoon, ikaw na lamang ang pupurihin, dadakilain, at sasambahin. Muli, Ama, ito po ang aming dalangin sa iyo. Kalakip nito, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagkilala sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon sa gabay ng Santong Espiritu. Amen.